Network Entertainment. So, ayaw na lang mag-try. Or they'll say, parang alangan ako, I don't belong in that world. So, I won't even try to make it in that world. Diba? Diba? Anong masasabi mo sa ganun? Bahala sila. They're lost. I mean, bakit ka matatakot sa isang bagay na hindi mo pa naman nasusubukan? Kung magustuhan mo, maganda pala. Like in my case, kakaganon ko, ay, kumikita ako ng money para sa pamilya ko. Gugustuhin ko to. Una, marangal. So, kaya inaral ko talaga. Hindi ako natakot kung pagtatawanan ako kasi mali-mali yung English ko. At first, I was afraid. Ganon. But I survived. Might as well, stand out. Maging iba ka para hindi ka boring. Kasi parang minsan, kakapilit mo na maging pareho nila. Hirap na hirap ka. Surprise na surprise yung pagkatao mo. Kaya nga hindi ako napunta sa mga speak-easy bar eh. Nasakit ang dibdib ko. Hi, this is Mirza Sison. Welcome to You Can Do This, a podcast that'll help you achieve your dreams and goals one episode at a time. What are you waiting for? Let's go! Hello mga karel! Parang hindi bagay sa'yo. I'm trying. Minsan ba, feeling nyo kailangan yung magpanggap para mag-blend in? Like you need to act a certain way, look a certain way, at nakatimpla ang bawat kilos at salita. But what if being exactly who you are is actually your biggest strength? Our guest today didn't just break the mold, binalibag at pinasabog niya at ikinayaman pa niya. A supermodel who stood out and reigned on the runways in her true colors, a comedian who never held back, and now a food entrepreneur whose karinderya na social chicks ni Otit, which has already been featured all over local media, was featured on Feed Phil on Netflix. Wow! Through it all, she has stayed 100% real. And now, she's here to remind us na minsan, being your full, authentic self is the secret ingredient para sumakses. Please welcome the incredible ultramagnetic superstar and super entrepreneur, Wilma Dozen! Nakakakaba naman yung mga pronunciation mo. Miss, ang ganda no, yung mga diction, entrepreneur. Tagalog na. Entrepreneur. O, diba? Saan pa nanggaling yung hello mga karels? No, kasi meron akong kasamahan meron akong house manager. Oh, excuse me. Mayordoma. Hindi, kasambahay namin. Okay. So, meron akong kasambahay doon. Lagi ko siya narinig pag umaga. Hello mga ka-reels. Reels siya ng reels. Reels naman talaga siya. Okay. So, ako parang, ikaw nagpapanggap ka pa na tama yung pronunciation mo. Yung ka naman, taga-Bisaya ka naman. So, pwede ka magpakatotoo. Sabi mo, hello mga ka-rels. Yung pala. Para hindi ka mahirapan. Sabi niya, ayoko ma'am, nahiya ko. Sige, nahiya ka. Tinan mo akong gagawa. So, ginawa ko. Ninakaw mo ngayon. So, ako na nagsasabi ng, hello mga ka-rels. Para hindi sila mahirapan. Para, okay lang na kahit mali yung pronunciation mo, bahala na silang mag-adjust. Totoong-totoo talaga. Sila na lang ang mag-adjust. Sila naman ang nakikinig. And ngayon, hindi kompleto yung morning ko kung walang mga ka-rels. Mga ka-rels. So, nga. Okay. So, ngayon, your restaurant, Netflix, OMG. Sobrang nakakaiyak, nakakakilig. Anong reaction mo nung nalaman mo? So, una, kasi, again, miss, hindi nga ako social, Huwag diba? na nga, miss, Mirza lang. Alam mo na, Mirza. Hindi nga ako social. So, hindi, yung mga ganyan, yung mga food vlogger, hindi ko sila masyadong kilala. Basta focus ako sa goal ko, kung ano lang yung alam ko at kung ano lang yung abot ng understanding ko. Doon lang ako. So, may tumawag. Sinasabi nung parang restaurant manager namin na, ay ma'am, may vlogger na foreigner. Ganun na ganun lang. Okay. Hindi niya rin kilala eh. Okay. May vlogger na foreigner, i-interviewin ka daw dito. Sabi ko, talaga ba? Kailan? Parang may binigay sa October. Some month of October. Sabi niya, meron may pupunta, uuwi daw yung from States, ganyan, blah, blah. O sige, nakakaya. Ako, ang unang reaction ko is,
nakakahiya naman, harapin natin. Kasi nagbiyahe eh. Oo. Yun yung ko lang intention. Si feed feel. Yan, ganda na usapan namin. So ngayon yung... So nag-English ka. Yummy. You will be very, very proud of me there. I'm so proud of you. I represent mga Karels. Bahala na siya. Oo. So gano'n siya. And then, nung pag-uwi ko sa bahay ko, yung palang asawa ko, naririnig niya na. Sabi niya, sino ba yung sinasabi mong vlogger na foreigner? Kilala mo ba yung mag-interview sa'yo? Sabi ko, hindi. Sabi niya, ano ba daw pangalan? Sabi ko, Feed Frill. Tapos kaya ako pumayag kasi narinig ko yung Netflix. Okay. So, yun lang, yung Netflix. Okay. Maganda yun. Exposure namin. Yun lang naisip ko. Sabi talaga ng asawa ko, alam mo, ikaw tatanga-tanga ka talaga. Buti na lang beautiful ka. So, hinila niya ako sa room. Pinakita niya sa akin. Nagulat ako. Sabi ko, ha? Yan ba yun? Oh my gosh. Gulat ako. Sabi ko, oh my God. Ay, sabi ko, buti na lang. Hindi ko dinecline. Sabi niya, kung dinecline mo, hihiwalayan kita. So, yun. Anong feeling? So, nung dumating sila, syempre ako kinakabahan. Parang, Diyos ko. Una, English. Yan. Sabi talaga nila, kahit siya na, Mami, kailangan mong mag-English. It's so basic. I can English myself. Hello, komedyante ako. Actually, magaling ka naman mag-English. Komedyante ako. I can get away with it. Dead man na, mga Pinoy naman ang makikinig. Oo. Tsaka sa kanya, for sure lalagyan nila ng ganun, ng title sa ilalim. So okay yun naman. Siya. And then, nung dumating sila, ang mabait din. Tsaka ang gugwapo. Oh. Ang gugwapo ng crew, ng mga staff. Nagkasala ako, miss. Sa asawa ko ng araw na. Nasa ka sa iba. Yes, yung mga green yung mata. Tapos, ay, ang pogi nila. At saka lalaki. So, pinakain nyo silang lahat? Yes. I mean, I feed them, of course. Kasi bisita ko nga. Tapos sila, sobrang ang bait nila. Kasi gusto nila akong bayaran. May bayad? Na gusto nilang bayaran yung food. lahat ng food na sinerve ko. Ganun kasi din. So, ganun pala sila. Sabi ko, ay, hindi na. You know, I'm rich. That's my treat. Kaya feeling ko, kaya ako ang nailagay sa teaser. Okay. So, after nun, so nag-shoot kami. So, marami siyang pinuntahan eh. And then, meron kaming isang parang, yung lahat-lahat kami magkakasama, lahat ng furniture niya. So, eto na naman kami mag-asawa. Tatanga-tanga na naman si Wilma Dasen. Hindi naman, malay ko ba sa restaurant, miss? Nagkataon lang na swerte yung aming karinderya. So, nagpunta kami dyan sa may Rockwell. Ang mga pinuntahan, Erwan Yusap, nandun. Excuse me. Toyo Eatery. Oh! Chele! Excuse me. Azador. So ngayon alam mo na yan lahat. Gaita Porres. Tapos, Wilma Dasen. dumadating si Wilma Dasen. Ako talaga, so kami mag-asawa, anong ginagawa nating dalawa dito? Sabi talaga asawa ko, kaya mo yan. O di sabi and Gaita was there pa. Kaya lungkot na lungkot ako after. Yes. So ang saya ng kwentuhan. Lahat din sila. Wow. Parang feeling ko. Sabi siguro ni Erwan, ano naman ginagawa ni Wilma Dasen dito? Kailangan i-feature ka niya. Yan. So anong feeling? Una, nakaka-proud. Naiyak ka ba? Oo, kasi lagi kaming mag-asawa at the end of the day, yun yung mga, ano yung mga gusto namin mangyari, ano yung mga pangarap namin. So, ito yung mga expose sabi ko, huwag kang mag-alala, sa tamang panahon, magkakaroon tayo ng mga tamang exposure, tutulungan tayo kasi hindi naman bad ang intentions natin eh. So, ganun lang ako talaga lagi, dasal, tapos kusa silang bumabagsak sa aking palad, malakas ako kay Papa Jesus. Malakas ako kay Lord. Para ma-appreciate nila yan, kailangan ng short history of your talambuhay. So, if you can, in 1 minute, joke lang. 1 minute. From the time you were born, hanggang paano ka nakarating dito. So, brief history. Yan. 1, I'm a GI baby. Yan! Yes! Government issued. So, half-half. Yes. That's 1. Lumaki ako sa foster family, but they treat me well and nice. Did you have like 10 siblings or something? Mga titos, that's my 11 titos. Mga pinsan as of counting now, meron na nasa 200 plus na kami. Okay. Ang laki ng pamilya. Okay. So kaya masaya ako. And then you grew up in poverty. yeah, in a slum, miss. Okay. And I used to live in the Bronx. Yeah. Sa Okay. squatter, miss. Oo. Mahirap, as in.
walang convenient, walang comfort, public school. Kaya makikita mo rin naman sa attitude yung galaw, hindi pines. Because that's life in the street. Kumbaga, street kami kasi nandun kami. Hindi kami, belong kami sa mga less fortunate. Yan. But you said that But it's super happy. Happy, loving, yung environment. And trained, yung mindset determined to win in life. Wow. Yun yung na-instill. What? Yeah! So, yun yung mga value na fight, yung credibility ng pagkatao mo. So, yun yung natutunan ko nung doon ako sa Hira. Right. So, kaya nung na-discover ako sa model, nag-adjust naman ako, miss. Nag-aral ako mag-English mula nung kinilok mo ako sa Velcro. Ano? Velcro, not Velcro. Kinurek kita? Yes, miss. Mula noon, lagi na akong conscious sa F at P ko, tsaka V at Victor. Victory at B. Yan, because of you. Pero wait, kwento mo lang yung paano ka na-discover one day. How old were you? I was 19. 19 ako noon. I was discovered by Robbie Carmona. Ganun talaga yun eh. Kapag destiny mo ang isang bagay, sa hindi mo inaasahang pagkakataon, darating yung opportunity na yon. So, isang araw, naligaw si Robbie sa Cavite City. Sa akin siya nagtanong, that's the start of Wilma Dasen. Na nagwawalis. Habang nagwawalis ako alam mo yan, miss. Habang nagwawalis ako doon sa Cavite City. And then, dinala niya ako sa Manila. Yun yung like ko sinasabi, pag tama yung mga taong nasa paligid mo, hindi ka mapapariwara. Right. So happy na tama yung community ko, ang mga thirst kayo, nasa tamang lugar, nasa tamang mga tao din at the same time. So importante yun. So you became a supermodel. Yeah. I'm destined. Nagulat silang lahat. Who you? Hindi ka marunong mag-English, hindi mo nga alam ang cutex sa nail polish. Ikaw din yun, miss. It's not cutex, Wilma. It's nail polish. Oh my yes. I don't remember. Yes. During the Fashion Watch days natin. Yan. So how much did you have to adjust sa bagong mundong ginagalawan mo? When we say authentic, paano yun? Kung, di ba, parang may... Tsaka hindi pa natapos sa pagiging supermodel. So, sobrang sinuwerte. Naging artista pa. Correct. Nanalo pang Best Supporting Actor. Nanalo ka? Oh, but of course! For what movie? Sister Racas. Oh Vice my Ganda, gosh. Chris Aquino, Ay de las Alas. Oh my yes. gosh. Oh, gano'n. And throughout Achiever. it all, let's say, I remember yung kwento na parang first time mong kumain sa Manila Hotel and there's a table setting. Kwento mo naman. So, yun, nag-model. Kailangan kumain. Andun kayong lahat, no? Hindi ko maalala yan. Andun, kakain kami sa Manila Hotel. Tapos, ang dami-daming spoon and fork. Lahat talaga ako, oh my God, paano ginagawa to? So, ang gagawin ko, dahil, again, I wanted to be somebody. At saka gusto ko rin nakikita ko, bakit magaganda silang kumilos? Sa amin, pag kumakain kami, nakakamay. Sa mga social pala, maraming kutsara tinidor at maraming baso. Nasa harap ko, swerte na naman, si Miss Apps. Oh. Si Miss Apps. So, tinitignan ko siya. Titignan ko muna kung ano yung gagawin niya. Tapos, saka ko rin lang gagawin. Gagayahin ko rin lang siya. Okay. Yan. So, doon ako natuto. So, sa panggagaya. Right. By imitating other people, kaya ako natututo. Wow. Yes! Madali lang ako, miss. Kailangan din may utak ka. Pero, was there ever a time na kinailangan mong baguhin kung sino ka? No. Kahit dun sa modeling industry, di ba ang ingay-ingay ko. Kung hindi ko maintindihan, hindi ako takot na magtanong. Para sa akin kasi hindi ka tanga pag nagtatanong ka. So, mas nakakadagdag yung better na pag hindi mo naiintindihan, quiet ka na lang muna. Huwag ka na bida-bida ka, marunong ka, tapos natanga-tanga ka sa huli. Pag ganon, hindi nakakasuccess yun. Kasi yan ang fear ng maraming Pinoy, na fear magkamali, so ayaw na lang mag-try. Or they'll say, parang alangan ako, I don't belong in that world, so I won't even try to make it in that world. Diba? Diba? Anong masasabi mo sa ganon? Bahala sila. Their loss. I mean, bakit ka matatakot sa isang bagay na hindi mo pa naman nasusubukan? Subukan mo muna, tignan mo muna. Parang sa pagpapakain ko ng gulay sa mga anak ko, you have to try it first before you say no. Kasi hindi mo alam eh. Subukan mo muna. Ngayon, kung magustuhan mo, maganda pala. Like in my case, kakaganon ko, kumikita ako ng money para sa pamilya ko. Gugustuhin ko to. Una, marangal.
So kaya inaral ko talaga. Hindi ako natakot kung pagtatawanan ako kasi mali-mali yung English ko at first. At first I was afraid. Ganon. But I survived. Not anymore. I survived. International Netflix star. Yeah. So gano'n siya. Marami kang pagdadaanan. But do not be afraid. Just be yourself. Ako kasi parang like ko sinasabi, hindi naman ako, I can never be a person that I will never be. Kung hindi ako magiging Mirza, hindi talaga. Kung Wilma, ito ako, happy na ako dito. Isa pang kinatatakot nila ay ang maging kakaiba. 'Di ba? Gusto nila mag-conform. Parang pare-parehong itsura, pare-parehong course, or pare-pareho na lang lahat. Ayaw nilang maging iba. Anong masasabi mo about that? They're afraid to stand out or Bakit? to be judged. To be judged? Wag lang ganon, ma'am. Walang ganon. I'm sure na-judge ka ng todo-todo bago ka naging model. Lahat yan, ma'am. Even after having children, kahit may pangalan ka na, nadja-judge ka pa rin. Hindi naman natatapos yung judgment ng tao eh. Hanggat may naiinggit, hindi matatapos yan. So, might as well stand out. Maging iba ka para hindi ka boring. Kasi parang minsan, kakapilit mo na maging pareho nila. Hirap na hirap ka. Surprise na surprise yung pagkatao mo. Kaya nga hindi ako napunta sa mga speak easy bar eh. Nasakit ang dibdib ko. So, kung hindi ka komportable, out. Bounce. Find yourself. Find a crowd na pareho. Wala naman kasing pare-pareho talaga, miss. Kahit sa ang grupo ka pumunta, laging may isa. Isang tanga, isang chismosa, isang maramdamin, isang madaldal, isang tawa-tawa lang, ganun talaga. But at the end of the day, you really have to be yourself. Right. Kung sino ka, kung saan ka mas happy at the end of the day. Speaking of judgment and your lack of fear of judgment, pag-usapan natin nung you got unexpectedly pregnant twice. Twice, miss. And then thrice. And then you were so brave in proclaiming, I have 3 children with 3 different men. Yes. Saan nanggagaling yung tapang na yan in a society na sobrang humusga? Oo nga, no, miss. Ang lakas nga ng love ko doon. Grabe, saan galing? I have 3 kids with 3 fathers. Diba? Like sinasabi, original na pokpok ako bago pa kayong lahat. Ako muna. Unang-una, kaya ko lagi sinasabi yun, kasi ayoko rin mawala ng personality yung mga anak ko. From the start, honest ako sa mga anak ko. Alam nila na eto yung family tree mo, eto yung family tree mo, Orion, eto yung family tree mo. Pero kayong tatlo, pag ako lang ang nanay niya. So, laging ganon. So, para din ako, alam ko sa sarili ko na hindi ako nag-lie. So, dumating man ang panahon, magkita-kita kami, magkaroon kami ng reunion, magkaroon kami ng party, wala akong guilt feeling sa sarili ko. Kasi parang 3 kids with 3 father. So, but I never mentioned who the father are. Right. So, para sa inyo yun, dignidad nyo yun. Ibig sabihin na, hindi porket may pangit na nangyari sa ating dalawa is, yung pagiging tatay mo, i-out ko kahit wala kang binigay. Kasi hindi naman ako magkakaroon kung wala ka eh. Right. So that's why define ako doon lagi. Para din yung mga anak ko, alam nila na yung nanay ko, they cannot blame me. Pag sa bandang huli na gusto na nilang magdrama-drama sa buhay, na honest ako. Hindi ko kailangan mag-explain kahit kanino, kahit sino. Kasi nung ginawa ko yun, andun ako, masaya ko eh. Tunay yun eh. Kaya lang, hindi nga meant to be. So again, at ang natutunan ko, miss, dun sa 3 relationship ko is, yung failure mo, paulit-ulit mangyayari yan up until you learn your lesson. Okay. Kaya nga umulit, naging 2 eh. So nung pangatlo, alam ko na yung lesson ko, you really have to love yourself. Right. Para maayos mo yung lahat ng pagkakamali mo. And what does it mean to love yourself in terms of succeeding in your life? You have to take good care of yourself. Your mental health. Ikaw. Lagi nga ito sinasabi, baka sinasabi niya selfish ako ha. Hindi. Importante yun, lalo na kung nanay ka. Kailangan aware ka sa lahat. So kung buo ka, regardless of what happened, yung pattern ng thinking mo, mas magiging tama yung magiging reactions mo. Kasi buo yung pagkatao mo eh. As a nanay, as a woman, as a friend, bilang ikaw na tao. So, unahin mo yung sarili mo, kung saan ka masaya. Wag mong piliting i-embrace yung iyong mga weaknesses. Kasi,
wala namang point pagtanda mo para i-correct pa yon, di ba? Okay. So, focus on your strength. Yun na lang yung focus mo. Kung mahina ka sa math, ayaan mo na ako. Mag-hire ka na lang na accountant. Oo. Diba? I-stressin mo pa yung sarili mo para sa bagay na hindi abot. That's it. Sa 100 tanong, meron akong 1,000,000 sagot. At minsan, mas marami pang tanong. This is Kuya Kim and I'm thrilled to invite you to my podcast under the Pod Network, Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza. Kaya kung may gusto kayong malaman, matutunan o ma-discover na bago, makinig na kayo sa podcast na to. Marami akong mga guests, topics, trivia, and revelations on the show. Ang masisiguro ko sa inyo, you'll always learn something new. Just search for Ano Ba Talaga? With me, Kuya Kim Atienza, on Spotify and wherever you listen to podcasts. So, So when you're honest with yourself and you love yourself, yes, does it mean you won't be afraid of what anybody says? I'm not afraid. Parang yun din yung bata pa lang kasi ako, miss. Fighter na ako. Okay. I grew up without my biological parents. So, I really have to be strong. Right. For myself. At yun din na sinasabi ng foster family ko na dapat matapang ka. Huwag kang matakot. Una sa lahat, bakit ako matatakot, miss? I have faith. Bakit ako matatakot? Alam ko naman, I know my truth. Alam ko yung ginagawa ko. Hindi naman ako nananakit. Hindi ako nangwawalang niya. So, bakit ako matatakot? And then, there's this somebody na hindi naman ako nabigyan kahit 1 kilong bigas. Husgahan mo ko. Yun. Wala akong pakialam sa opinion mo. Oo. I don't care. Hindi ka nakatulong sa bills ko. Don't let them affect what you do. Yes. You can listen. Right. Kasi minsan ako din, bakit nyo nasabi yun? So, ina-assess ko rin yung sarili ko. Yun ba talaga? Hindi. Baka lang. Baka mali lang yung understanding niya. Kasi you cannot please everybody eh. Right. Minsan sabihin, ang suplada naman ito, gutom lang ako, hindi lang ako nakasmile, suplada na ako agad. Yan. Okay, ngayon mapunta na tayo sa iyong Chicks ni Otit. My favorite Natawa restaurant. ako nung sinabi mo sa akin, totoo nga pala, magaling ako sa marketing. Yeah. Actually, at saka sa branding, parang swak na swak in today's social media landscape also. Tell us about paano mo binild yung brand, paano mo minarket, at bakit siya nag-succeed. Okay. Si Chicks ni Otit, si Otit means tito. Yes. So, siya si tito namin. Yung Chicks, sa family kasi nila. Tito meaning asawa mo. Tito, uncle. Uncle! Kasi di ba yung dalawang anak ko na babae, si Ashana at si Svetlana, hindi niya naman anak eh. So, ang tawag sa nila kanya, tito. Otit. Okay, No, okay. Otit talaga. Which is your husband. Yes, which is my Alright. husband. And then, yun namang anak niyang panganay, ang tawag sa akin, Atit, tita. Kasi, tita niya ako. Okay. So, yun yung pangalan. Right. And then, sa kanya, so, sa Filipino restaurant, and ang plano lang talaga namin is to put up a good tapsilugan. Right. Karinderya. Nung pandemic. Prior pandemic. It was built 2019. Okay. September 1. In Cavite. In General Trias, yes. So, nag-isip kami ng pangalan. So, dapat catchy. Tapos, haharap ako na ako yung may-ari. Hindi naman sila maniniwala kung ang pangalan ng restaurant natin ay sobrang formal. Okay. Hindi ko mabebenta. That's not us. Kailangan on brand. On brand. And then, nung nag-usap kami tungkol sa name, nag-specialize siya ng mga chicken. Okay. Na mga chicken. So, sabi ko, bakit ganito lang gawin natin? Di gawin na lang natin, Chicks ni Otit. Double meaning pa yan. Kasi like kung niloloko yung asawa ko na playboy siya. Sabi ko, para yung mga chicks mo, pagkakain doon, itatara ko kung ilang ex-girlfriend mo ang kakain. Tapos lalasunin mo. Para alam ko na next time kung anong serving ang gagawin ko sa kanila. So, sa niya, ayaw nga na maganda. So, sige, gawin natin. Kaya nag-come up kami sa pangalan na Chicks ni Otit. And then you harness his strength as a cook in a ship, di ba? Oo, siya talaga yun. Kahit sa bahay namin, siya talaga yung nagluluto. Okay. Ako talaga lang, as a beautiful person. Yun ang contribution. As a happiness. Oo. So, parang sa kanya, and then pandemic comes, wala akong work, alika, magtrabaho tayo. Pagtulungan natin si Otit. Kasi nakakahiya naman, mga nakahiga tayo dito, tapos siya lang ang pagod. Sa pamilya, dapat lahat pagod. Lalo na ngayong pandemic. Tapos before, di ba parang may business ka where you're teaching Yes. kitchen sanitation? Yes. O, diba? Manila International Integrated Learning Center. Excuse me, sa'yo yun. Ano siya? Tanagin mo muna, ano yun? Ano yun? That is an auxiliary service provider. English. Yes, that's mine. Wow! Hindi nga ako naniniwala eh. Paano ka napunta doon?
At anong alam mo doon? Diba? Oo. Parang ngayon din, paano ka napunta sa restaurant? Oo. Paano ka napunta sa Nag-offer ka pa nga kay husband ko, Yes, diba? ng food safety. Oo. Diba? Oo. For food handlers. So, may cake ka talaga. You know, I'm smart. Hello. Again, I learned through imitation. Oh. So, pag may ini-imitate ako, kinakapa ako yun. Inaaral ko yun dahan-dahan based on my understanding. Paano ka napunta doon? So, parang kami dalawa ni Bebe Lab, si Otit, nag-aral kami sa isang TESDA accredited. Oh, So, TESDA. ngayon, yes, sa TESDA accredited ng culinary. Okay. That is, What year was that? 2016, Okay, 17. okay. Basta ganun. Basta lahat ng Right. part na yon. And then, ang internship na ina-offer ng school is internship abroad program or OJT. So, nag-a-apply ako. Hindi, mag-OJT ako, samahan ko siya sa Malaysia. Ang sagot ng may-ari is, hindi ka po pwede sa loob ng kusina. Sabi nga, yung itsura mo, ikaw, yung pagkatao mo, hindi ka pwedeng muchacha sa kusina. Dapat ikaw nasa harap ng Front of house. Oo. Tapos sabi niya, kung gusto mo, ang OJT training mo sa akin is, tulungan mo ako, I'll put up another training center. Oh. So, yun ang in-OJT ko sa kanya. Oh, okay. Tiwala lang. Nagpapresen, ganun lang pala yun. Okay. Up until hindi naging maganda yung aming relationship. Naghiwalay kami. Sa galit ko, kaya kong magtayo. Mayabang ako. Tinayo ko. In fairness, nagawa ko siya. Galing. Nagawa ko siya. So you're using all of that in your restaurant now? Yes. Okay. Yes. Paano Lahat mo ng yan. naman minarket? Ang restaurant? Oo. Grabe ang social media. Ano mo? Yun nga yung sinasabi ko ng mga panahon na yan eh. Again, wala akong pakialam kung magsawa kayo sa araw-araw na posting ko. Oo. Ang mahalaga... Hindi ka nahiya. Hindi ako nahihiya kasi bakit? Sikmura na namin ang nakaano nito eh. Ang nakasalalay. Meaning yung hindi kami well off. Hindi kami mayaman. Wala kami masyadong ipon prior the pandemic. And I have 4 children. Ang goal is makakain ng 4 na anak. Hindi ako mahihiya. Tsaka again, masarap ang pagkain ng asawa ko. So ano Malinis. una mong ginawa? Nag-live ka? Hindi, muna ako picture-picture. Una, nagbenta muna kami ng mga suka-suka. Picture-picture ako doon. Tapos pag nagpo-post ako kung ano yung sentiments ko kasi nga pandemic, alam mo yung parang right. feeling ko, baka may slight depression na yata ako. Kasi pag binabasa ko yung mga post ko, ang lalim din eh. Then I use my pictures, I use all my pictures. Kumbaga, yung negosyo doon ko natutunan na pag may muka pala siya, Right. madali siyang makilala. Ayun. And And so many entrepreneurs nahihiya ipakita yung muka. wow. Diba? Even ikaw yung lalo na kung ikaw yung may-ari. Kasi parang feeling ko yun yung naging strength nung nung Right. restaurant. Personally kasi people person ako. Oo. Lumaki nga sa inuman, miss, 'di ba? So, So, sanay kang mag-entertain. basic sa akin ang mag-entertain na it comes naturally. Guest relations officer ka talaga. Yan. Original. Oo. So, kaya nakatulong yun. Okay. And then, anong nangyari? So, kaka-post mo. Kakapost namin. Dumating yung mga lahat tao. ng pumupunta naman sila, nagpapa-deliver. Kasi lockdown pandemic. Pero Right. nirakit ko siya, miss. Ginamit ko pa rin pagiging artista ko. Okay. So, pag mag-order ka sa akin, may birthday party, meron kami mga vaccination card, may antigen kit kaming dala. Wow. Pero, medyo malaking babayaran mo. Ako, personal, 10,000 yung quota ko eh. Para, may package. Yes. Ako yung magde-deliver, may dala akong mic, ako na magkakanta sa'yo ng happy birthday mo, may bisita ka artista. Nakamas. Yeah. Tapos pag nandun na kami, magtatanggal kami lahat ng precaution gagawin namin. So yung ginawa namin, pag gusto mo ako mag-deliver, dapat 10,000. Ganyan. Para kumita kami, miss. Lahat gagawin mong paraan. Nag-work naman. It worked. Tapos lahat sila after ng mga lahat na ng queue, lahat na ng queue natapos, and then eventually eto na sila. Pumupunta na sila. And then, Tagaytay branch. Paano And then, nangyari yun? meron akong dalawang friend na businessman na tinulungan ako. Okay. Sila naniniwala. Kasi hindi ako marunong magnegosyo. Okay. Hindi ko naiintindihan yung idea ng investor, ng ganyan. So, iyak ako ng iyak kasi sabi nila, mag-i-invest kami sa'yo ng 10 million. Put that up. Wow! Ilagay mo yan sa Tagaytay. Yung luha ko,
10 milyon, may utang ako. Wala akong utang. Ayoko. Talaga, inayawan mo. O, tapos? Ang tagal nila. Pero ano talaga sila, porsigido. Hindi, subukan mo. Paano mo malalaman? Ganyan. Kasi talaga pumipila na yung mga tao sa General Trias. Hindi na namin sila maka-accommodate. Masikip na rin. Natakot ka pala. Natakot ako. Kasi natakot ako sa idea na magkakautang ako ng 10 million. Okay. Kasi parang, paano kung hindi ko mabayaran yun? Oo. Paano kung malugi yun? Ang laking pera nun. Ibig sabihin, ang laking tiwala nun. So what made you bite the bullet? Yung asawa ko, nagpunta siya doon sa friend naming dalawa. Tapos nag-inuman sila, nalasing siya, nag-yes siya. Dahil ayoko mapahiya yung asawa ko, it's a gentleman's agreement. Wala tayong choice. Let's go. Wala ni kahit ano. Let's go. Ang alam lang namin, magtatayo, maglalagay ng kitchen, dadalhin doon yung mga pagkain, walang sistema, nothing at zero. So how did you learn? And now, your kitchen is so world class. Pero yung kitchen namin, designed by my husband, ni Otit. Because of his Experience sa barko. Kaya pag nakita mo rin yung kitchen namin, ano siya? Assembly Oh line. yes, organized siya. Yun naman, siya naman yun. Kasi siya nga yung cook eh. Kaya ngayon lahat ng investment ko nandun eh. Kaya pagdating sa labas, pale-paleta na lang yung mumurahin. Basta ang mahalaga, masarap yung pagkain. And then now, pinipilahan, sobrang viral. Yes, thank you so bayad much. na yung 10 million. Yes. 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 Matagal na. Okay. Ang galing. So, na ako, happy na ako. Ang galing. So, and then, unti-unti, nag-i-invest ka. Pag konting may naipon kami, paggawa kami ng ganito para to give comfort sa mga customer. Unti-unti. Tsaka dasal ng dasal ako, miss. Right. Yun I'm sure talaga maraming nai-inspire. Yes. And binigyan kita ng homework na I mag-prepare ng tips. Ng step by the step para Success. Go! Ang tips, eto minsan iniisip mo lang to na step by step ka, tapos bigla ka sumakses. So, anong mga tips? Number 1 tip, have faith. Okay. Kung ano man, kung kanino man, kung sino man yung pinaniniwalaan mo, regardless. Kasi pag wala ka nun, mahirap kasi lang wala kang kinakatakutan. Okay. I only fear the one who created me. That's one. 2, be yourself. Kung hindi ka marunong mag-English, it's okay. Kumuha ka na ng translator pag mayaman ka na. Just be yourself. 3, always remember na sa 100% of everyday life mo, 90% lang ang kaya mong kontrolin. Okay. The 10%, That's a good one. the 10%, wala kang magagawa doon. You can't control it. Anything could happen in that 10%. For example? For example, ang ganda-ganda ng delivery mo, okay, smooth na smooth. For what reason? Biglang yung delivery truck mo na flat, na bangga. Nangyari ba yan? It happened. Okay. Ang ganda, okay. Hindi mo, anong gagawin? You cannot do anything about it. Accident is accident. So, minsan, ang ganda-ganda ng management mo, lahat. Pero yung attitude ng isang tao, hindi mo mabago yun. Okay. So, those are the 10%. Pag tingin mong wala kang magagawa, shrug it off. Gusto mo yan, miss? Social yung shrug it off. Social. So, ilan na ako, miss? 2 na. Tatlo na. Have faith. Be yourself. You can control everything. Be happy and contented. Kasi yung negosyo, hindi yung pag tinayo mo siya, next week mayaman ka na. Okay. So, hindi yung pag nagtayo ka ng negosyo, next month mayaman ka na, no? So, kailangan patient. Patient and be happy. Ang mahalaga may negosyo ka. Kaya may kita ka nung araw na yon, kaya wala kang kita, be happy. Pero kailangan tumuloy-tuloy. Hindi dapat tumigil. Kasi pag lagi kang masaya, miss, hindi ka mapapagod. Okay. Diba? So, laging yun sa sayo, ba't di ka napagod? Because I'm happy. Did you ever feel like giving up? Nah. Never? Never. Maliliit pa ang anak ko. Walang reason. Okay. Ilan na yun, miss? 4 na yan. Okay. And next, if you have partner, go enjoy. Have sex every day. Sabi ko nga sa bunso kong anak, excuse my word, life is like a dick. If you're having a hard-on, fuck it. So, kailangan para yun sumakses. Para sumakses, kailangan masaya lagi ang iyong vagina. Happy wife, happy pechay. Ganon.
Talagang nagpapakatotoo. Kailangan yun. Anong mga mindset ang kailangan baguhin ng mga Pinoy para sumakses? One, huwag ka masyadong matampuhin. Sensitive. Huwag ka masyadong Oo. sensitive. Okay. Kasi lahat ng tao ngayon, opinionated. Lahat sila may opinion. So kung hindi mo nagustuhan, okay lang yan. Marami bang nagbigay ng opinion tungkol sa paano mo patatakbuhin yung negosyo? Oo, ang dami. Ang hirap, miss. Hindi abot ng understanding anong ginawa ko. mo? Hindi ka ba nairita? Hindi. Lahat yun tinake ko, sinulat ko. Tapos inunti-unti ko kung ano yung kaya ko. Okay. Ganun naman ako. I've learned. Ang ganda ng ilaw. Gagayahin ko yun. Yan. Okay. Again, I learned through imitation. Okay. So, yun siguro yung So, talent. hindi ka nainis sa mga pakialamero? Hindi. Okay. Hindi. Sila ang mainis sa akin kakatanong ko. Pinakialaman mo ako, paano nga pala yung ano? Ikaw ngayon ang mag-give up sa mga questions mo. Yan. So, take the opinion. Alright. Ano Importante pa? yan. Huwag matampuhin. Yes. Present yourself properly. Ligo-ligo din. Nagnegosyo ka ba? Walang hininga mo, kilikili mo. Take it seriously. Kailangan ganyan ng presentation. Hindi naman. Kailangan, kasi negosyo mo yun eh. Ikaw yun eh. Okay. So, dapat nag-resonate. Yeah! Yes, miss! Daming, ang ganda ng vocabulary. You've come a long way. So, yung personality mo dun sa negosyo mo, para alam ng tao na sa kanya yan. Okay. Mm-mm. It has to have your stamp. Yes, kailangan. Personal touch. Okay. Yes. So if you could go back in time and whisper something to little Wilma Lynn sweeping the street in Cavite City about kung anong mangyayari sa kanya, anong gusto mong sabihin? Sana nag-aral ka. Sana hindi ka nag-give up ng studies. Hindi ka ba nag-aral? Di ba BS Math PhD ako? Ano yun? Bobo sa Math, Public Ano High School ba? Diploma. Hindi. I'm a high school graduate. Okay. Yes, kaya ganun din yung determination ko to learn from other people. Wow. So, hindi naman din sinasabi ko na, though hindi, baka sabi ko sa mga anak ko, baka ako nakalusot. Yung generation namin nakakalusot na high school Right. graduate, madiskarte ka, nakakalusot. But in their generation, baka hindi na. Okay. So, study well. Please, importante yun. Right. Kahit na ikaw hindi. Kahit na ako hindi. Okay. Yes. Right. Yeah. At saka, dikit-dikit ka lang kay Miss Mirza lagi. Makinig-kinig na lang sa You Can Do This. Yes, you can do And this. speaking of which, for your final message for all our listeners who are so inspired by you, complete the sentence. You can do this if you believe and love yourself. wow, slow clap. Yes. Thank you, Wilma. Yes, Where yes. can people eat your food? Of course, meron po ako sa Chicks ni Otit sa General Trias, Cavite. And then meron din po akong Chicks ni Otit sa Tagaytay. So, pwede nyo na po siyang i-waste. Marunong na po akong maglagay doon. I-waste nyo lang yung lugar. General Trias, Chicks ni Otit General Trias, at saka Chicks ni Otit Tagaytay. And then where can they follow Chicks ni Otit and you? Meron kaming Facebook, meron din akong Instagram, and then every Sunday, nasa bahay lang ho ako. Kung gusto niyo mag-shot-shot tayo, pwede yan. So every Sunday nandun ka? Yes. Thank you so Thank you so much, Miss. Sana may matutunan yung mga listener. Super duper. Lalo ng mga English words. Ay, oh gosh. Pinractice ko yun. All right. Thank you. Bye, mga Karels. Bye, mga Karels. Thank you so much. Bye. Thank you for listening to You Can Do This. If you want to know more about me, visit Mirza.com. That's MYRZA.com. And follow me at Mirza Season on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, and LinkedIn. If you like this episode, please don't forget to rate it 5 stars. Hit the follow button on your podcast streaming platforms and hit the notification bell to get alerted every time we release a new episode. Catch you at our next convo, and always remember, you can do this. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.